ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon ay araw ng Lunes, Agosto 21, taong 2023. At mga kabombo at K-Star Nation, ngayong araw po ay ginugunita ika-40 anibersaryo ng pagkamatay ni dating Senador Benigno Aquino Jr. Sa ulo ng ating mga balita, itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagbigay ho ng mensahe kasunod ho sa pagdiriwang ng ika-40 anibersaryo pagkamatay ni dating Senador Benigno Aquino Jr. At sa dagdag pang mga ulo ng ating mga balita, ang Commission on Elections inaprubahan ang rekomendasyon na ibilang ang Taguig at ang 10 pinagagong barangay sa pagitan ng Makati City at Taguig City para sa darating na barangay at Sangguniang Kabataan elections ng taong kasalukuyan. At sa ating sports balita, itong Gilas Pilipinas kailangang mapagbuti pa ang kanilang depensa at opensa ayon yan kay Coach Chot Reyes. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga Pilipino na lampasan ang mga hadlang sa politika at sa halip ay magkaisa para sa pagsulong ng ating bansa. Ang pahayag ng punong ekutibo ay kasunod sa pagunita ng bansa sa ika-40 anibersaryo ng kamatayan ng yumaong senador na si Benigno Ninoy Aquino Jr. Sa isang mensahe na inilabas ng Malacanang, naninindigan si Marcos na kaisa siya sa lahat ng mga Pilipinong gumugunita sa araw ng Ninoy Aquino. Dagdag pa ng Pangulo na sa pamamagitan ng paninindigan para sa kanyang mga paniniwala at pakikipaglaban para sa mga laban na itinuturing niyang tama, si Ninoy Aquino ay naging isang halimbawa ng pagiging walang humpay at determinado para sa maraming Pilipino. Hinikayat pa ng Pangulo ang mga Pilipino na bumuo ng isang bansang nakabatay sa katwiran at katatagan kung saan ang hangganan ng ating mga personal na pagkiling ay kumukumpas at ang kapakanan ng lahat ay nagiging ating prioridad. Alinsunod sa Republic Act No. 9256, ang ika-21 araw ng Agosto bawat taon ay idinideklara bilang araw nga ng Ninoy Aquino. Si Aquino ay pinaslang sa Manila International Airport. Sa ngayon ay pinangalanan na sa kanyang karangalan noong Agosto 21, 1983. Ang yumaong senador ay isang mahigpit na kritiko ng ama ni Marcos Jr., ang yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang pagkamatay ni Aquino ay nagbunsod ng malawakang mga kilusang protesta laban sa administrasyong Marcos noon na humantong sa EDSA 1986 Revolution. Samantala, binatikos naman ni anak kalusugan party list Representative Ray Reyes ang National Grid Corporation of the Philippines na hindi pagbayad nito sa franchise tax sa loob ng 12 taon na ipinasa pa sa consumers ang 3% ng tax na utang sa gobyerno. Sinabi ni Congressman Reyes na hindi makatarungan ang ginawa ng National Grid Corporations of the Philippines, kaya panahon na rin na rebyuhin ang prangkisa nito. Napansin din ng naturang kongresista na batay sa financial statement na ipinadala ng National Grid Corporation of the Philippines sa Securities and Exchange Commission, ang nasabing ahensya ay may higit pa na kakayahan na magbayad ng buwis sa prangkisa, ngunit pinili pa rin na ipasa ang responsibilidad sa mga mamimili. Ayon kay Reyes, nakakabahala ang ginagawa ng naturang korporasyon, gayong ang net income nila ay mahigit 20 billion pesos bawat taon simula pa noong taong 2011. Ikinalungkot ng mambabatas ang katotohanan na ang National Grid Corporation of the Philippines ay mukhang ganap na kontento sa pagbabayad lamang ng mga parusa at kulang sa madaliang pagpapatupad sa kanilang mga obligasyon sa prangkisa.
Dagdag pa ng Party List Stallone na nakakalungkot dahil maraming penalties na ipinapataw sa kanila. Ngunit patuloy na kumikita ang National Grid Corporation of the Philippines, kaya naman parang mas gusto na lang nito na magbayad ng penalties kaysa kumpletuhin ang mga ipinangakong proyekto. Kaya dapat mapanagot ang mga ito sa ganitong uri ng mga pang-aabuso. Ayon pa kay Reyes, noong taong 2011 at taong 2013 hanggang noong taong 2014, mas mataas pa ang dividend payout ng National Grid Corporation of the Philippines kaysa sa kanilang net income. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, nagbabala ang Department of Finance na posibleng matagalan pa bago maging sustainable ang Reform Military and Uniform Personnel Pension System sa bansa kung sakaling mga new entrants halamang ang imamandatong mag-contribute dito. Ayon kay Finance Undersecretary Alo Teoseco, sakaling ang mga bagong pasok na military at uniform personnel lamang ang kabilang sa kontribusyon ukol dito, ay posibleng umabot pa hanggang sa 60 taon o 6 na dekada bago tuluyang maging sustainable ang isinusulong na Reformed MUP pension system sa ating bansa. Paliwanag ng opisyal, ito ay isa kadahilanang kinakailangan munang mapunan ang mga dapat na magiging kontribusyon ng mga retired at active military and uniform personnel. Dagdag pa niya, maaaring makamit ang sustainability nito sa mas maikling panahon kung lahat ng mga military and uniform personnel ay magko-contribute ng kanilang retirement funds. Kung maalala, una nang kinwestiyon ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang inaprubahan ng Kongreso na Sustainable Bill ng Reformed Military and Uniform Personnel Pension System sa bansa na nagtatakda ng panukala na mandatory contribution ng mga military personnel maging sa mga nakumpleto na ang kanilang 20 taong pagseserbisyo. Samantala, pinana naman ni House Deputy Speaker Ralph Recto ang pagtapyas ng 10 bilyong piso sa pondo ng Department of Health para sa taong 2024. Ayon sa mambabata, sa ilalim ng panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon, nagtabi ang pamahalaan ng nasa 199 billion pesos lamang para sa Department of Health. Mas mababa yan kumpara sa inaprobahang alokasyon ngayong taon na nasa 209 billion pesos. Inilahad ng mamabatas ang mga apektado ng binawasang pondo ng Department of Health, kabilang na dito ang 4 na malalaking specialty health facilities gaya ng Lung Center of the Philippines, Kidney Center of the Philippines, Heart Center of the Philippines at Philippine Children's Medical Center. Ikinalungkot din ng mamabatas na ang inirekomendang pondo para sa 4 na pasilidad kung saan matinding nakadepende ang may hirap ng mga Pilipino ay bumababa ng kabuuang 818 million pesos. Maging alokasyon para sa Medical Assistance for Indigenous Fund ay natapyasan din ng mahigit 10 bilyong piso. Inihayag pa ng mambabatas na ang pondo para sa social services ay inilaan para sa spending para sa malalaking payroll at gayon na rin sa overhead expenses sa pagpapanatili ng malalaking burokrasya na tumataas na debt service. Sa kabila naman ng pagtapyas ng pondo ng Department of Health, ang magandang balita dito ay dumoble ang pondo ng Cancer Assistance Fund na nasa 1 billion pesos. Karagdagang 1.2 billion pesos naman ang inilaan para sa Cancer Control Fund para malabanan ang sakit na kumitil sa isang Pilipino sa bawat 9 na minuto noong taong 2021. Ayon pa sa House Deputy Speaker Recto, hahanap ng paraan ng Kongreso at Executive Branch upang paano mapataas pa ang pondo ng naturang kagawaran ng pangkalusugan. Matagumpay na naharang ng mga tauhan ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang isang Polish national na may outstanding warrant of arrest sa kanilang bansa. Kinilala ang suspect na si Cesary Krinsky, 48 anyos, na aresto sa bisa ng mission order ni Immigration Commissioner Norman Tansinko. Naaresto ng Immigration Fugitive Search Unit si Cesary sa pakikipagtulungan ng Philippine National Police Intelligence Group, Regional Special Operations Group ng National Capital Region Police Office, Philippine Center on Transnational Crime at Interpol National Central Bureaus Manila. Ipinagbigay alam ng mga otoridad sa Poland na sa pamamagitan ng Philippine National Police Intelligence Group. Batay sa impormasyon, si Cesary ay may kinakaharap na arrest warrant na inisyu ng District Court sa Bielsko-Biala.
Siya ay naharap sa kasong may kinalaman sa fraud, swindling at forgery habang ang kanyang pangalan ay kabilang na umano sa Interpol Diffusion List dahil sa umano'y krimen na kanyang nagawa. Napag-alaman rin ng mga otoridad na siya ay overstaying nasa bansa at natag na rin bilang undesirable alien. Sa ngayon ay namamalagi si Cesari sa Bureau of Immigration Facility sa Bikutan, Taguig habang pinoproseso ang kanyang deportasyon. Muling kinalampag ng isang grupo ng mga operator ng taxi ang tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ito ay upang iapela ulit ang kanilang hiling na dagdagan pa at gawing 70 pesos ang flag down rate ng mga taxi mula sa dating 40 pesos na halaga nito. Ayon kay Philippine National Taxi Operator Association President Bong Suntay, una nang inaprobahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang hiling nila na 5 pesos na fare increase sa mga taxi, ngunit hindi nila ito ipinatupad. Isang taon na kasi, anya, ang nanakapending ang kanilang apela na dagdagan ng flag down rate sa mga taxi mula nang inihain nila ito noong taong 2021. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin daw nagiging tugon dito ang naturang kagawaran. Paliwanag ni Suntay, humiling sila ng fare increase sa pamahalaan upang kumita ang mga taxi driver sa bansa at ganahan ng mga ito na mamasada araw-araw. Kung maalala, una nang ipinaliwanag na makinukulan na ang mga apela na ito ng naturang grupo ng mga operator ay bunsod na rin ng nararanasang mataas na presyo sa kada litro ng produktong petrol sa Pilipinas na sanhi ng pag-aray ng marami sa ating mga kabayang tsuper. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita, inoprobahan na ng Commission on Elections ang rekomendasyon para sa paglilipat ng 10 pinag-aagawang barangay bilang bahagi ng Taguig City sa darating na barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre ng kasalukuyang taon. Kaugnay nito, naglabas na ng guidelines ang Commission on Elections para sa paglilipat nga ng 10 barangay mula sa lungsod ng Makati patungo sa lungsod ng Taguig. Sa memorandum na may petsang Agosto 19, sinabi ng Paul Badi na inaprobahan na ang rekomendasyon ng Law Department nito para maikonsidera na maisama ang mga barangay sa lokal na halalan ng Taguig City. Kabilang sa mga panuntunang ito ay ang pagkuha ng kopya ng desisyon ng Korte Suprema, pag-beripika sa mga barangay na kasama sa ililipat, magbigay sa lungsod ng Makati ng bagong database na may server na nagpapakita ng mga pagbabago sa presinto, paghahanda ng detalyadong procedure ng administrative transfer. Gayon din ang pagkumpirma o pag-imprinta ng bagong computerized na listahan sa mga botante, koordinasyon sa concerned agencies para sa paghahanda sa seguridad at pagpapatupad ng paglipat ng mga botante. Ipaalam sa mga apektadong botante kaugnay sa paglilipat ng mga ito at i-assess ang bagong manpower requirements. Matatandaan na noong nakaraang linggo, sinabi ni Commission on Elections Chairman George Garcia na madaling mailipat ng Paul Badi ang database ng Makati sa Taguig, subalit upang matiyak-anya ang maayos na paglilipat ng mga ito, kailangan pa rin nilang makipag-coordinate sa iba pang ahensya ng gobyerno. Samantala, naitala naman ng Civil Service Commission ang mataas na turnout na mga kumuha ng pagsusulit sa Career Service Examination Pen and Paper Test na isinagawayang kahapon Agosto 20. Ayon kay Civil Service Commission Commissioner Eileen Lizada, umabot sa 92.41% ang turnout o actual na kumuha ng naturang pagsusulit. Katumbas ito ng 345,289 examinees mula sa kabuang nagparehistro na 373,638 na katao. Mula sa nasabing bilang, umabot sa 304,247 ang bilang ng mga kumuha ng eligibility exam para sa professional, habang mahigit 41,000 naman ang kumuha ng sub-professional. Ayon pa kay Commissioner Lizada, naging maayos ang isinagawang exam sa kabuang 95 na testing center sa buong bansa. Ilalabas naman ang resulta ng nasabing exam sa Nobyembre at 3 ng taong kasalukuyan na halos 3 buwan mula sa araw ng pagsusulit. Samantala, kinumpirma na ni Department of Energy Secretary Rafael Lutilla
na may mga inisyal ng plano para sa pagsasagawa ng mga exploration sa mga islang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Lutilla, ito ay matapos na banggitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nakalipas na State of the Nation Address ang panibagong pagbubukas ng pagsasaliksik o petroleum exploration sa mga teritoryo ng ating bansa. Ayon kay Lutilla, ginagawa ng Energy Department ang nasabing hakbang sa gitna na rin ang panghimasok ng China sa West Philippine Sea. Kasabay nito, nangako si Energy Secretary Lutilla na isusumiti niya sa mababang kapulungan ng Kongreso ang listahan ng mga service contracts kasama na ang kabuang plano para sa naturang exploration. Binanggit ng kalihim na tututukan ng buong Department of Energy ang mga improvements sa nasabing exploration dahil sa tiyak na makatutulong ito sa bansa kung naging matagumpay. Sa dagdag pang mga pagbabalita, target ng mga ng Quezon City Local Government Unit na makapag-hire ng daan-daang mga persons deprived of liberty na magkatrabaho sa City Hall. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, nais niyang manguna at magsilbing halimbawa sa ibang sektor, pribado man o gobyerno na mga ahensya. Ang nasabing mga inisyatiba ng naturang lungsod. Batid umano ng alkalde ang hirap na dinaranas ng mga may kapansanan lalo na sa paghahanap ng permanente at desenteng mga trabaho. Binanggit din ng alkalde ang dating datos ng Quezon City Persons with Disability Affairs Office kung saan 14% o 7,620 ng registered persons with disability sa lungsod ang nananatiling unemployed. Sa kasalukuyan, target nilang makapag-hire ng 300 persons with disability sa buong lungsod at sa 300 bilang na ito, una nang sumalang sa interview at job assessment ang 100 persons with disability na mga aplikante. Sa kasalukuyan, mayroong 253 contractual, job order at permanent employees na bahagi ng persons with disability sector na nagtatrabaho sa pamahalang lungsod ng Quezon. Kumuha naman tayo ng mga balita mula sa ating probinsya dyan ho sa Bombo Radio Jensen sapagkat ito hong mga suspect na nahuli o nakipagbarilan umano sa mga otoridad ay namatay na ho. May buong detalye ang Bombo Radio Jensen. Nakipagbarilan pa sa mga pulis ang 2 suspect sa robbery holdup na nagresulta sa pagkamatay at pagkahuli ng isa pa. Ayon kay Police Colonel Nicomedes Olivar Jr. ng General Santos City Police Office, iserve sana ng pulisya ang warrant of arrest sa kasong robbery with violence against or intimidation of person sa bahay ng suspect sa Purok 2 Fatima nitong lungsod. Subalit, pinaputukan umano ang mga otoridad kaya't napilitan silang magpaputok at tinamaan ng suspect na si Alfie Alferez, miyembro ng Faisal Criminal Group pasado alas 6 ng gabi. Dinala pa sa pagamutan ang suspect subalit binawian din ang buhay. Hawak naman ng pulisya ang isa pang hindi pinangalanan na suspect. Kumpirmado din ni Police Colonel Olivar ang 2 suspect na responsableng tumangay sa mahigit 1 milyong halaga ng cellphone matapos pinasok ang pwesto ng mga cellphone nagdaang linggo. Sangkot din umano ang 2 sa sunod-sunod na robbery hold-up sa bayan ng Pulomolok, Coronadal at Digos City. For involved in a robbery hold-up incident in Soc Sergeant. Daghan na siya record there is sa Coronadal City, sa Pulumulok, Das Digos, napag na ilang mga grupo, nakapag-knowledge po sa ibang mga lugar. Yan ang ulat mula rito sa impinan ng Bombo Radio Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Levi De Leon para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Treat yourself to Chownu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita sa oras na ito, epektibo na simula ngayong Lunes ang pagtaas ng toll sa Manila-Cavite Expressway.
Sa Cavitex Lane 1, Parañaque Toll Plaza, ang Class 1 ho ay mayroong 35 pesos, ang Class 2 ay mayroong 70 pesos at ang Class 3 na mga sasakyan ay kailangan magbayad ng 104 pesos. Samantala sa Cavitex R2 naman, so dyan ho sa may Kawit Toll Plaza, ang Class 1 ho na sasakyan ay magbabayad ng 73 pesos, ang Class 2 naman ay 146 pesos, habang ang Class 3 na mga sasakyan ay kailangan magbayad na nagkakahalaga ng 219 pesos. Nauna nang iniulat ng hindi mo na sisingilin ng bagong toll rate sa Manila Cavite Express ang mga PUV operator at driver sa loob ng 3 buwan. Ayon yan sa Metro Pacific Tollways Corporation. Ito raw ay bilang tulong sa mga pampasaherong sasakyan gaya ng UB Express at mga bus. Ayon sa Cavite Express, ang pondong makukolekta sa pagtaas ng toll ay gagamitin sa pagpapahusay ng expressway para sa ligtas, mabilis at mas maayos na biyahe ng mga motorista. Aabot naman sa 160,000 mga motorista ang maapektuhan ng dagdag singil sa toll, ayon yan sa Toll Regulatory Board. Samantala, kulong naman ang 2 Chinese matapos ang umunoy pandurukot, panggagahasa at paghingi ng malaking pera sa isang babaeng Taiwanese sa barangay Potrero sa Malabon. Ayon sa ulat ng pulisya, inireport ng kaibigan ng 35 anyos na biktima ang naturang pangyayari. Ang biktima ay dinampot umano ng 7 lalaki noong August 14 na doon yan nangyari sa Malete, Manila. Inailigtas ng otoridad ang biktima sa isang bahay sa Victoneta North nitong linggo ng gabi. Batay sa salaysay ng biktima, ginahasa siya ng lider ng grupo at pinilit magbayad ng kabuang $124,233 o halos 7 million pesos na hinati sa 5 transaksyon. Arestado ang 2 sospek pero hindi nakita sa naturang bahay ang sinasabing lider ng nasabing grupo. Nakita naman ng identification card na nakuha sa mga sospek na empleyado ito ng isang technical company at mahaharap nga ito sa reklamong kidnapping ang naturang 2 sospek sa nangyaring krimen. Samantala, inalmahan ng grupo ng mga mangingisda ang plano ng pamahalaan na mag-angkat ng 35,000 metrikong tonelada ng isda para sa palengke dahil sa nakakapinsalaan niya ito sa kabuhayan ng mga mangingisda. Ayon kay Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakayan ng Pilipinas, Vice Chairperson Ronel Arambolo, sa halip na mag-angkat ng iba't ibang uri ng frozen fish, dapat ay magbigay aniya ng fuel subsidies ang pamahalaan at post-harvest facilities para sa mga mangingisda sa gitna ng nakaambang close fishing season sa bawat huling quarter ng taong ito. Inhalimbawa pa nito ang sitwasyon sa Palawan kung saan ang farm gate price ng galunggong ay bumagsak mula sa 80 pesos hanggang 100 piso kada kilo. Sa 50 hanggang 60 naman lamang kada kilo ang pagbuhos ng mura, subalit hindi na sariwang inaangkat na isda. Hindi rin anya ito makatarungan dahil mayroong pansamantalang ban sa paghuhuli ng galunggong, mayroong ding imported nito at iba pang mga isda. Iginit pa ng grupo na dapat manguna ang pamahalaan sa paghimok ng suporta para sa lokal na mga isda ng bansa sa halip na mag-angkat ng isda. Matatandaan na una nang inaprubahan ng Department of Agriculture ang pag-angkat ng frozen fish kabilang ang galunggong, matambaka, alumahan, bonito at moonfish o bilong-bilong para sa wet market mula Oktubre 1 hanggang Disyembre 31 ng kasalukuyang taon. Maghahain naman bukas ang grupong Pasang Mazda ng petisyon sa dagdag pasahe sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon kay Pasang Mazda President Obet Martin, nais nilang humirit ng piso na dagdag sa unang 4 na kilometro at dagdag naman na 50 centavos sa mga susunod na mga kilometro. Umaasa ito na maaprubahan agad ito ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Una nang sinabi ng naturang ahensya na kanilang pinag-aaralang mabuti ang mga petisyon na fair hike sa kanilang mga opisina. Samantala, maigting na nakabantay ang Northern Luzon Command sa nakabase sa Tarlac City sa mga dayuhang barko sa mga teritoryo ng ating bansa.
kung saan ayon sa Northern Command ay nasa kabuang 22,474 na foreign at domestic vessels ang namataan sa maritime areas ng ating bansa. Ayon pa kay NOCOM Acting Public Affairs Office Chief Major Al Anthony Pueblas, naisagawa ang naturang detection sa pamamagitan ng kanilang monitoring detachment na nakaposisyon sa Bani Zambales, Pasikin, Ilocos Norte, Bataan at Mavulis sa lalawigan ng Batanes. Nakapagsagawa na rin ang NOCOM ng 60 matagumpay na air patrols at 30 surface patrol mula sa unang quarter ng 2023 hanggang sa kasalukuyan sa pakikipagtulungan sa Area Task Force North na isang interagency coordinating body na nasa ilalim ng National Task Force West Philippine Sea para matiyak ang seguridad ng teritoryo ng bansa. Tiniyak din ng NOCOM na patuloy ang kanilang pagsasagawa ng maritime patrols, pakikipagtulungan sa pangunahing mga ahensya ng gobyerno gaya ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para masiguro ang kaligtasan ng ating mga kababayang Pilipino, lalo na ng mga mangingisda, at maprotektahan din ang maritime resources para sa benepisyo ng kasalukuyan at hinaharap na henerasyon. Saklaw sa maritime patrols ng Northern Command ang Baho di Masinloc, dyan ho sa may West Philippine Sea, itong at Batanes Strait. Sa mga oras pong ito ay kumuha naman tayo ng detalye mula sa ating mga probinsya sapagkat ito ho ang Philippine Army. Mas hinigpitan pa ang pagbabantay sa Masbate ngayong papalipit na ho itong barangay at sangguniang kabataan eleksyon. 4 na rebelde patay naman sa panibagong engkwentro. May buong detalye ang Bombo Radyo Ligaspi. Mas sinigpitan pa ng Philippine Army ang pagbibigay ng seguridad sa lalawigan ng Masbate ngayong papalapit na ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Sa panayam ng Bombo Radyo Ligaspi kay Captain Frank Roldan, ang Division Public Affairs Office Chief ng 9th Infantry Division ng Philippine Army, inaasahan mas magiging aktibo ang mga teroristang New People's Army ngayong panahon ng eleksyon, kung kaya mas pinalawak rin ang kanilang mga operasyon laban sa mga ito. Nitong nakaraang linggo lang na makaengkwentro ng mga sundalo ang nasa 20 miyembro ng teroristang grupo sa barangay Hagnaan ng bayan ng San Jacinto, Masbate. Tumagal ng nasa 30 minuto ang palitan ng putok na nagresulta sa pagkamatay ng 4 na mga terorista, kabilang ng isang commanding officer na si Eddie Rosero alias Star, na itinuturong isa sa mga nasa likod sa pamamaslang sa football player na si Kit Absalon noong 2021. Na-recover sa lugar ang 2 M16 rifles, isang grenade launcher at iba pa mga personal na gamit. Panawagan ngayon ni Captain Roldan sa mga miyembro ng grupo na sumuko na at magbalik loob sa gobyerno dahil hindi umano titigil ang mga sundalo sa kanilang mga operasyon, lalo na't papalapit na naman ang eleksyon. Tuloy-tuloy yung koordinasyon namin sa COMELEC. Sa katunayan, nagkaroon na naman kami ng conference at planning kung ano yung mga magiging disposition ng ating mga law enforcement para ma-ensure yung safe na eleksyon. Ang bagay na naging pahayag ni Captain Frank Roldan, ng Division Public Affairs Office Chief ng 9th Infantry Division ng Philippine Army. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Ligaspi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Belardo Jr. para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo! Oras alas 12:27 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. The 2023 FIBA Basketball World Cup updates. Kailangan pa ng mga Gilas players na pagbutihin ang kanilang pagtutulungan para sa mas magandang laro. Ito ang isa sa mga tututukan umano ni Gilas head coach Chot Reyes kasabay ng nangyaring pagkatalo ng Gilas sa kanilang pinakahuling tune-up game kontra sa team ng Montenegro. Ayon kay Coach Chot, kabilang sa mga tinututukan nito ay ang abilidad ng mga players na maprotektahan ang rim at makapagbuslos sa loob ng paint. Kailangan din ng anya ng magawa ng Gilas na imintene ang kanilang opensa na tapusin ang isang game na pabor sa kanila. Narito ang pahayag ni Gilas sa Pilipinas head coach Chot Reyes. They have their work cut out for them. They have to help on penetration. They have to protect the rim and still be able to come out and close out on their men, on the bigs when they're shooting from the outside.
But it's not totally on their, it's not totally their responsibility. Their teammates have to be able to help as well and rotate to be able to shut those guys. Entertainment news. At sa ating entertainment balita, ang direktor ng Best Film na E.T. Mapukpukaw may kwento tungkol sa first full-length animated movie ng Film Festival matapos itong humakot ng parangal sa Cinemalaya 2023. Yan ang pag-uulat ng Star FM Baguio. Proud na ibinahagi ng direktor na si Carl Joseph Papa ang kwento sa likod ng tagumpay ng first full-length animated film ng Cinemalaya 2023 na Iti Mapukpukaw o The Missing na humakot ng parangal kabilang na ang Best Film. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio kay Direk Carl, ikinuwento nito na matagal na siyang sumusubok na makapasok sa Cinemalaya. Pagbabahagi pa ng computer science graduate, wala man itong educational background sa filmmaking ay hindi ito naging hadlang sa kanyang mga pangarap. Gulat kasi marami magagaling na pelikula eh. Very fortunate din ako na we had more than 90 animators working on the film. It's a vehicle for them to show na kayang gumawa ng Pilipino ng original content na Pinoy, much so Ilocano, tapos animation. Sa mga puso, isip namin na we have to be sincere in telling this story kasi it's the only way we can tell this story. Finally, Cinemalaya took notice nung kaya kong gawin tsaka yung kaya kong ikwento. Kahit na kunwari hindi kayo film graduate or may kinalaman sa film, it doesn't mean na hindi na kayo makagawa ng pelikula niyo. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Direk Carl Joseph Papa. Iniuwi rin ng Iti Mapukpukaw ang NETPAC Award at Best Supporting Actress para sa Golden Globe nominee na si Dali De Leon. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio. Para sa Bombo Network News, Star DJ Gabby nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!